Sinabi ni Kris Aquino na ang kanyang isyu sa kalusugan ay mas naging komplikado. Ang mga pakikibaka sa kalusugan ni Kris Aquino ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghina. Sa pag-post sa Instagram noong Linggo, January 21, 2024, inihatid ni Kris Aquino ang balita na hindi bumuti ang kanyang kalagayan mula noong huling post niya noong November noong nakaraang taon. Ipinahayag ni Kris Aquino na mahina ang pakiramdam mula noong Thanksgiving na wala ng gana sa pagkain, existing mostly on milk, and had to deal with recurring headaches. I was having dizzy spells, and my BP, blood pressure, had very weird fluctuations, ibinahagi ni Kris Aquino. Ang dating actress at host, si Kris Aquino ay pumayat ng malaki, bumaba sa 92 IBS na naging dahilan upang mag-atubili siyang mag-post ng mga larawan sa social media. Si Kris Aquino ay naninirahan sa US mula noong June 2022 upang magpagamot para sa mga sakit na autoimmune. Lumutang na bagong sakit. I cried non-stop when I got my blood panel results. My Churg-Strauss eGPA is still being treated. But to add to it, my CREST syndrome is now in full active mode, sabi ni Kris Aquino. Kung hindi pa iyon sapat, ipinagtapat ni Kris Aquino na nagsisimula na siyang magpakita ng isa pang autoimmune connective tissue disease na lalong nagdaragdag sa kanyang mga problema sa kalusugan. Sinulat ni Kris Aquino, "It's highly likely based on my ANA count, my high inflammatory numbers, my anemia, my now constant elevated blood pressure at night, and the consistent appearance of the butterfly rash on my face that I'm at the initial stage of SLE, systemic lupus erythematosus, or what's commonly known as lupus." Ang lupus ay isang autoimmune disease kung saan ang immune system ay nagkakamali sa pag-atake ng malusog na mga tissue at organo sa katawan. Ito ay maaaring humantong sa pamamaga at pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang ang mga kasukasuan, balat, bato, puso, baga, mga selula ng dugo, at utak. Ang challenge na yun kay Kris Aquino ay kailangan niyang tumaba para mabigyan siya ng gamot na Rituxan o Rituximab. Sabi ni Kris Aquino, "It's a risk because it's normally given with steroids which my body reacts very adversely to. But my faith is still strong. Bawal sumuko." Sinabi ni Kris Aquino na ang kanyang pakikipaglaban sa sakit ay become more complex. Sinabi pa ni Kris Aquino, "But I promised my sons and my sisters I won't be a wimp. And I'm promising all my friends plus all who continue to pray for me." Bawal sumuko, tuloy pa rin ang laban.